Bipolar disorder, formerly called manic depression. It is a mental health condition that causes extreme mood swings that include emotional high and lows. Pag sinabi nating bipolar disorder, ito ay isang uri ng karamdamang pangkaisipan or mental condition. Kilala rin ito sa tawag na bipolar disease at manic depression. Kapag mayroon ng isang tao nito, siya ay nakakaranas ng high mood o mania o hypomania at low mood o depression. Sa madaling salita, ang pasyenteng may bipolar disorder ay nakararanas ng matinding mood swings gaya ng labis na pagkasaya na biglang mapapalitan ng sobrang pagkalungkot, pagkagalit at iba pa. Ang bipolar disorder ay mayroong iba't ibang uri. Nahati ang mga ito sa batay sa tindi or dalas ng mga sintomas na nararanasan ng isang tao or pasyente. Kabilang dito ay mga sumusunod. Una, bipolar 1. Masasabing nabibilang ang isang individual sa uri ng bipolar 1 kung siya ay nakaranas lamang ng isang manic episode o kaya naman ay isang depressive episode. Sa uring ito, parehas na naapektuhan ng mga lalaki at babae. Ang pangalawang uri naman ay ang bipolar 2. Kung ang pasyente naman ay nakararanas ng higit sa isang manic or depressive episode, masasabing meron siyang bipolar 2. Mas madalas nitong naapektuhan ng mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. At ang pangatlo naman ay cyclothymia. Sa kondisyong ito, nakararanas ang pasyente ng manic at depressive episodes, subalit hindi naman kasing lubha ng mga naunang nabanggit na uri. Hindi siya kapareho ng bipolar 1 at bipolar 2. May mga iba't ibang sanhi ang bipolar disorder. Una na dito ang bipolar differences or pagkakaiba ng physical na struktura ng utak ng tao. Kasi ang bawat tao naman ay mayroong iba't ibang physical na struktura at kondisyon ng kanilang utak. Kung hindi mapapangalagaan ang kalusugan ng utak, maaaring magkaroon ng mga brain chemical imbalance o hormonal problem na maaaring magdulot ng bipolar disorder. Ang isa pa sa mga sanhi nito ay genetics or pagkamana. Kung ang mga magulang or malalapit na kamag-anak ay may bipolar disorder, maaaring mamana ito ng mga anak. Pero hindi naman ibig sabihin na pag merong bipolar disorder yung magulang or kamalapit na kamag-anak ay mamamana mo na agad ito. May iba't ibang sintomas ang bipolar disorder. Pero para mas maintindihan natin ito, hinati ito sa batay sa manic episode at depressive episode. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng sintomas ng manic episode. Labis na pagkasaya, pagiging nerbyoso, pagkakaroon ng labis na tiwala sa sarili o pakiramdam na magagawa lahat ng gustong gawin. Pagdanas ng hirap sa pag-iisip ng maayos, pagkukulang sa tulog ng hindi napapagod, palaging pagkawalan ng concentration o madalas na pagkainip. Yun lamang ay ilan sa halimbawa ng manic episode at meron ding halimbawa ng depressive episode. Una ay pagdamdam ng labis na kalungkutan at isa pa ay pag-iyak ng pag-iyak at pagkakaroon ng pakiramdam na laging wala ng pag-asa at ang isa pa ay pagkakaroon ng insomnia o problema sa pagtulog. Meron pa dito ang labis na pagkapagod, laging pag-aalala kahit sa mga maliliit na bagay at kawalan ng gana sa pagkain o pagiging matakaw. Yan ang mga sintomas ng bipolar disorder. At dito naman tayo sa risk factor o mga salik sa panganib na dulot ng bipolar disorder. Bata man o matanda ay maaaring magkaroon ng bipolar disorder, subalit mas malaki ang posibilidad na magkakaroon nito ang mga susunod kong babanggitin. Ang una ay ang pagkakaroon ng mga kamag-anak na may bipolar disorder. Pangalawa, pagkaranas ng matinding stress o trauma. Pangatlo, paggamit ng pinagbabawal na gamot o kilala natin sa tawag na droga. At ang pangapat ay labis na pag-inom ng alak.
Mga komplikasyon na dulot ng bipolar disorder. Kung hindi agad mabibigyan ng lunas ang isang taong may bipolar disorder, maaari siyang magkaroon ng komplikasyon na pagkakaroon ng eating disorder, labis na pagkasakit ng ulo, pagkakaroon ng sakit sa puso, diabetes, at pagiging obese o labis na pagkataba. Walang tiyak na paraan upang makaiwas sa pagkakaroon ng bipolar disorder, sapagkat ang posibilidad na pagkakaroon ng kondisyon na ito ay maaaring namamana. Walang tiyak na paraan upang makaiwas sa pagkakaroon ng bipolar disorder, sapagkat ang posibilidad na pagkakaroon ng kondisyon nito ay maaaring namamana. Ngunit, maaari namang makaiwas o maiwasan ang dalas ng pagkakaroon ng manic o depressive episode sa pamamagitan ng maging mapanuri sa mga warning sign o hudyat. Kung napapansin mo na parang nag-iiba ng iyong mood o paraan ng pagkilos, pakikipag-usap, agad ka nang kumonsulta sa doktor para mabigyan ito ng wastong lunas. Ang pangalawa naman ay iwasan ang pag-inom ng alak at paggamit ng droga. Ang alak ay maaaring mag-trigger ng depressive episode sa isang tao. Ito kasi mayroong sedating effect na maaaring magdulot ng pagkalungkot o depression. At ang panghuli ay patuloy na pag-inom ng maintenance medication. Madalas ang mga taong may bipolar disorder ay mayroon ng mga maintenance medication na katutulong ang mga gamot na ito upang hindi magkaroon ng manic o depressive episode. Yun lang.